Sa loob ng mahigit 50 taon, ferry lamang ang naging tanging daan para makatawid mula Davao patungong Samal. Araw-araw, libo-libong tao ang pumipila. Mga turista, mga manggagawa, mga negosyante. Pero ngayon, unti-unti nang nagbabago ang kasaysayan. Sa likod ko ay isa sa pinakamalaking infrastructure project sa buong Mindanao. Ngunit bakit nga ba napakatagal bago ito naitayo? Ano ang mga naging kontrobersya at paano nito tuluyang babaguhin ang kinabukasan ng Davao at Samal? Panibagong araw, panibagong paglalakbay na naman, at ngayong araw mga idol ay andito tayo sa isa sa pinakamalaking infrastructure projects dito sa buong Mindanao. Pero ang video ito hindi lang tungkol sa tulay. Aalamin natin kung bakit nila ginawa ang tulay na ito, bakit halos 2 dekada itong hinintay bago nasimulan, at bakit marami pa rin nagtatalo tungkol dito. Kaya ngayong araw, samahan niyo ako para tuklasin ang lahat ng ito at ang tungkol sa tulay na ito. Ang Samal Island Davao City Connector Bridge o SIDC project ay may kabuuang haba na humigit kumulang 4.76 kilometers, kabilang ang pangunahing tulay at mga approach roads. Kapag natapos, magkakaroon ito ng 4 na lane na idinisenyo upang matugunan ang patuloy na pagdami ng mga sasakyan sa pagitan ng Davao City at Samal Island. Isa sa pinakakahanga-hangang bahagi ng proyekto ay ang extra-dosed bridge sa gitna ng Davao Gulf. Ang ganitong uri ng tulay ay gumagamit ng stay cables at mas mababang pylons kumpara sa karaniwang cable-stayed bridge. Pinili ang disenyong ito dahil nagbibigay ito ng mataas na kapasidad sa pagdadala ng mabibigat na sasakyan habang nananatiling matibay laban sa malalakas na hangin at lindol. Ang pangunahing tulay ay may 2 pangunahing pylons na sumusuporta sa cable system na nagbibigay ng dagdag na lakas sa bridge deck habang pinapanatiling elegante at moderno ang kabuuang disenyo. Kapag operational na ang tulay na ito, ang biyahe na dating umaasa lamang sa ferry na maaaring tumagal ng higit 1 oras kapag mahaba ang pila ay inaasahang magiging ilang minuto na lamang sa pamamagitan ng sasakyan. Malaking ginhawa ito para sa mga residente, manggagawa, turista at mga negosyong umaasa sa mabilis na transportasyon sa pagitan ng Davao City at Samal. Nagkakahalaga ang proyekto ng humigit kumulang 23 bilyon na pinopondohan sa pamamagitan ng loan mula sa Government of China at ng pamahalaan ng Pilipinas. Bahagi ito ng mas malawak na layunin ng bansa na palakasin ang koneksyon ng mga pangunahing sentro ng ekonomiya at turismo. Ngunit higit pa sa halaga at laki ng proyekto, ang tulay na ito ay simbolo ng pangudlad. Isang tulay na hindi lamang magdurugtong sa 2 lupain, kundi magbubukas din na mas maraming oportunidad para sa turismo, kalakalan, pamumuhunan at kabuhayan ng mga susunod na mga henerasyon. Pero bago natin maintindihan ang tulay, kailangan muna natin balikan ang problemang sinusubukan nitong solusyonan. Bago pa man nagsimula ang konstruksyon ng Samal Bridge, ferry ang nagsilbing tanging koneksyon sa pagitan ng Davao City at ng Island Garden City of Samal. Sa loob ng mahigit 50 taon, dito umiikot ang araw-araw na buhay ng libo-libong tao. Mula sa empleyadong papasok sa trabaho, mga estudyante, mga negosyante, hanggang sa mga turistang gustong maranasan ang ganda ng isla. Hindi lamang ito simpleng biyahe sa dagat. Isa itong rutang bumubuhay sa ekonomiya ng Samal at Davao. Daan ng mga produkto, serbisyo at oportunidad. Sa bawat pagdating ng ferry, unti-unting napupuno ang pantalan. At sa bawat pag-alis nito, daan-daang tao ang umaasang makarating sa kanilang destinasyon sa tamang oras. Ngunit habang patuloy na lumalaki ang populasyon at dumarami ang mga bumabiyahe araw-araw, nagsimulang maramdaman ang limitasyon ng sistemang minsan naging sapat. Dito nagsimula ang tanong, sapat pa ba ang ferry para sa kinabukasan ng Davao at Samal?
dito mismo sa kinatatayuan natin ay makikita natin ang mismong tulay na ginagawa. Itong tulay nito, itong nakikita ninyo ay hindi pa to yung mismong tulay. Itong tawiran na parang tulay na nakikita ninyo ito ay access bridge lang para maihatid nila yung mga materyales at makadaan itong mga equipment tulad nito. Ayan oh. Yan, may kulay dilaw na equipment. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Paki-comment na lang sa comment section. Pero kitang-kita naman ninyo mga idol, may mga crane na. Sa likuran natin, ayan oh, may mga crane dyan. Ayun. May crane na dyan. Sa ngayon, mukhang nasa lunch break sila. Kasi tanghali ngayon eh. Hindi natin masyadong makita yung mga nagtatrabaho. Pero kanina, medyo maaga-aga pa akong dumating dito. Ay nakita ko silang may ginagawa. Ayun oh, dun sa may bandang dulo. Dun sa may unang pillar. Ayan, may mga manggagawa dun. Hindi lang kasi abot ng camera natin. At sobrang layo na nito mga idol. Pero dun sa unang pillar, ayan, nakikita nyo naman. Etong sa taas ito, ayan. Ito kamay ko. Dito dadaan sa taas yung mismong tulay. Diyan, mataas siya. Tuloy-tuloy naman paggawa nila mga idol at ay nakikita ninyo. Tinatayo nila yung mga pylons. Pylons ba tawag dyan? Parang pylons ata tawag dyan. Ayan. Dito na side, sa may bandang Davao, kung saan tayo nakapwesto ngayon, ay meron 3 pylons. Tapos, mapuputol mo na yung access bridge nila. Tapos yung sa kabila naman, yun naman yung sa may Samal side. Kasi yung sa gitna niyan mga idol, tawiran niya ng mga barko at mga bangka na palabas at papasok ng Davao. Tapos yung tawid naman nito mga idol, nakikita niyo sa video, yan naman yung Samal side. At ganun din, tuloy-tuloy din yung paggawa nila sa mga pylons at mga iba pang part ng bridge. So, ayan, marami ng crane, no? Sa ngayon, nung nakaraan na pagpunta natin dito, ilan lang yung crane. Pero as you can see ngayon, marami na talagang crane at hindi ko mabilang kung ilan. Pero hindi pa yan yung total na mga crane, mga idol. Kasi dun sa bungad, yung sa may highway, ay meron ding mga cranes doon. Tuloy-tuloy din yung paggawa nila. Actually, lahat ng pylons ay mukhang naitayo na. Ito ay medyo makikita na natin kung saan dadaan yung tulay mismo. So, nakikita naman natin dyan sa taas. Dito dadaan yan yung tulay sa taas. Dito naman sa kabilang side, dito sa may Samal, ito yung pinakamalapit na pwede natin makita yung tulay. Ayan mismo sa likuran natin. At kitang-kita dito na may mga trabahong nagaganap. Ayun, may mga manggagawa. Tatrabaho sila, may heavy equipment. Tuloy-tuloy yung trabaho nila. Diyan sa unang pylon na ginagawa nila dito sa side ng Samal area. Kita naman siguro yung i-zoom ko lang para makita nyo may ginagawa sila. Doon naman sa unahan ay makikita natin yung ibang pylon na dito sa Samal side. So nakatayo na siya, medyo mataas na. Pero tuloy-tuloy pa rin yung paggawa nila gamit itong mga crane sa pagbubuhat ng mga mabibigat na mga materyales. So itong tulay na nakikita nyo sa likuran ko ay access bridge lang siya. Hindi pa ito yung mismong tulay na tatawiran ng mga sasakyan. Kasi dun sa ibabaw na bahagi ng pylon, dadaan yung mismong tulay pagdating ng panahon. Pylon pa lang yung makikita natin, wala pa yung mismong tulay. Pero ito na yung pinakamalapit at medyo tanaw talaga natin yung mga ginagawa nila sa mismong tulay. So ayan na, may mga nakamotor. Malamang yun yung mga manggagawa na tatrabaho dun sa mismong tulay. At ayun, kita-kita natin yung pylon. Sa side ng Samal, meron silang 1, 2, 3, 4, parang 4 na pylon. Tapos dun sa Davao, gaya sabi ko kanina, 3 pylon naman dun, yung nasa mismong dagat. Pero maraming pylon to mga idol, yung sa mismong mainland, tsaka dito sa Samal side. Tuloy-tuloy at mabilis yung trabaho. Gawa ng marami silang mga tauhan na sabay-sabay na nagtatrabaho.
So sa kada pylon na makikita natin ay kanya-kanya ng crane para tuloy-tuloy at sabay-sabay yung paggawa ng pylon. At pagdating ng panahon na matapos ang mga pylon, ay yan naman yung panahon na sisimulan na yung paglatag ng mga kalsada na dadaanan ng mga sasakyan. Malamang yung kalsada na dadaanan ng mga sasakyan ay prefab na yon. May paggawaan sila ng mga prefab na mga materyales doon sa dulo ng ginagawa nilang construction dito sa Samal side. In time ay makikita natin yung progress nito. So sa mga susunod natin mga uploads ay siyempre ipapakita ko sa inyo yung update. Sa ngayon, as of July 2026, ganito yung itsura ng Davao Samal Bridge sa ngayon. Ngunit bago nasimulan ang proyektong ito, ay hindi naging madali. Sa kabila ng malaking benepisyong hatid ng proyekto, hindi rin ito nakaligtas sa mga kontrobersya. Isa sa pinakamalaking issue ay ang pangamba ng ilang environmental groups sa posibleng epekto ng construction sa Paradise Reef at iba pang coral reefs sa Davao Gulf. Bridge will directly affect the coral reef because it passes on the southern tip of the coral reef. It will raise massive amounts of sand and silt over 4 years, which will be brought by the currents and deposited onto the coral reef. And what will happen is that the sand, the silt, sediment which is brought by these currents will cover the reef, blocking out the sun and also providing a substrate for algae. So I predict, and other scientists also predict, that this deposition of silt and sediment brought by the currents in that particular place will destroy the reef. Ayon sa kanila, maaaring maapektuhan ng pile driving at iba pang construction activities ang marine ecosystem at biodiversity ng lugar. Dahil dito, nagkaroon ng mga panawagang baguhin ang alignment ng tulay. Sa kabilang banda, iginiit naman ng pamahalaan na dumaan ang proyekto sa mga kinakailangang environmental studies at permits. There's a situation wherein it's actually the resort that's trying to save the protected area. It can coexist. We're living proof of that. We're trying to preserve what's there. Ayon sa DPWH, may mga mitigation measures at patuloy na environmental monitoring upang mabawasan ang epekto ng konstruksyon. Ipinapakita ng usaping ito na ang tunay na hamon sa malalaking infrastructure projects ay ang pagbabalanse ng pag-unlad at pangangalaga sa ating kalikasan. Sa ngayon, ginagawa pa lamang ang tulay na ito. Pero isipin ninyo ang magiging itsura ng lugar na ito kapag natapos na ang tulay. Yung biyahe na kailangan pa maghintay ng ferry ay magiging ilang minuto na lang. Hindi ko lang sure kung aabot sila sa target completion date. 2028 base dun sa nabasa ko sa internet. Kung may mga delay man, ay siguro ilang buwan or siguro mga isang taon lang. Pero hopefully by 2028 or 2029, pwede na nating magamit itong tulay. Sobrang malaking tulong nito sa mga turista, sa mga manggagawa, sa mga negosyo, tsaka yung mga tanim na galing dito sa Samal Island na papunta doon sa Davao City. So malaki ang may tutulong nito sa ekonomiya ng both Samal tsaka Davao City, lalong-lalo na sa tourism. Kasi alam naman natin na itong Samal Island ay isa sa mga top destinations dito sa Pilipinas na madalas pinupuntahan tuwing summer. At hindi lang summer mga idol. Tulad ngayon ay Saturday, July. Pero marami ang tao dito sa resort na ito. So nasa Paradise Island tayo ngayon. Isa sa pinakasikat na resort dito sa Samal Island na mabilis puntahan. Hindi na kailangan na dalahin yung sasakyan nyo para makapunta dito. So galing ng Davao, pwede kayong magbangka. So mabilis puntahan. Sa unang tingin, isa lamang itong tulay. Pero sa libo-libong taong araw-araw na tumatawid sa pagitan ng Davao at Samal, hindi lang ito konkretong istruktura. Ito ang pangakong mas maikling biyahe, mas mabilis na serbisyo, mas maraming oportunidad. Marahil, pagkalipas ng ilang taon, ang mahabang pila sa pantalan ay magiging bahagi na lamang ng kasaysayan. At kapag dumating ang araw na yon, hindi lang dalawang pangpang ang pinagdugtong ng tulay na ito, kundi
ang mas maliwanag na kinabukasan ng Davao at Samal.